isang mapagpalang umaga sa oras po ito. Welcome to the Lord's Day. Salamat po sa Diyos muli sapagkat isang pribilehiyo muli na makadapang palad po natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsamba at sa pamamagitan ng pakikinig ng mensahe ng kanyang salita. And again, ating buksan ang ating Biblia in 1 John chapter 4 verse 1 hanggang verse 6. So far in these epistles, ang sulat na ito, John has discussed what our relationship should be or not be. Ang ating relasyon ay kanyang tinalakay kung ano ang dapat o ano ang hindi in regards to God, kung ano ang magiging relasyon po natin sa Diyos. At binanggit po yan in 1 John chapter 1 verse 5 hanggang verse 6 sa ating pag-aaral. In regards to Jesus Christ, what will be our relationship to Him? At binanggit din po dyan in 1 John chapter 2 verse 3 hanggang verse 4 about the things in the Word ay binanggit din po dyan. At tinalakay din po natin what will be our relationship about sin. Ano po ang dapat po natin gawin bilang Kristiyano pagdating sa kasalanan. At yan po ay napag-aralan din po natin. At hindi lamang po dyan, kundi kung ano po ang magiging relasyon po natin sa ating mga kapatid. And binigyan po tayo ng command, ng utos, and our duty to love the brethren, whatever the circumstances are. Kung ano man po yung namamagitan po nito, still, we have the confidence to God, before God, that we love our brethren. In our study today, chapter 4, verse 1 to 6, as we begin, John still exhorting us concerning, again, pinakita ni John ang kanyang endearment o pagmamahal sa mga kapatid sa mga Kristiyano. That's why we called us beloved or little children. And John wants to exhort us concerning very real danger. Ibig sabihin that merong danger bilang sa ating kapanahunan. That's why in this chapter, the Apostle John cautions, binalaan po tayo o pinalalahanan po tayo against seducing spirit. And we are advised to try them and gives rules by which they may be known and by which they are distinguished from others. That's why in our verse, in verse 1 and verse 6, sa ating text ay binigyan po tayo ng pamamaraan o methods by which we may determine, paano natin ma-determine na nasa atin ang Espiritu ng Diyos. No? Ano-ano po mga yon? Number one, it was very likely that the teachers of error, the persons who John regarded as antichrist, saan ang mga taong po nito ay tinawag po silang ay against Christ o anti-Christ. Kahit sila po ay anti-Christ, they claim that we are Christ. At marami na po ito sa ating kapanahunan. Therefore, it was very important, napakahalaga sa mga mananampalataya to know how to determine whether
It was the Spirit of God or the Spirit of Christ. Maraming nadaya po dito. Alam naman po natin na talamak ang mga pangyayaring ito sa ating kapanahunan. Right? So, in verse 1, for our introduction, we are explaining the whole verse of chapter 4, verse chapter 1. Chapter 4 ng 1 John. Ito po ay ating binibigyan ng kahalagaan sa lahat ng mga verses na dapat nating pag-aralan. But we are giving our time in verse 1 hanggang verse 6. Ina-elaborate lang po natin kung ano po yung mga dapat po nating matutunan po the whole verse ng chapter 4 ng 1 John. Right? So, dito, makikita po natin the evidence consisted of the following things, no? Makikita po natin yung mga ebidensya sa lahat ng mga bagay na ating masusundan sa salita ng Diyos. No? Patuloy po natin. They had the Spirit of God who confessed that Jesus Christ had come in the flesh. So, mga kapatid, ito ang mga paraan kung saan ay makikilala po natin sa kaliwanagan ng salita ng Diyos. Makikita po natin who are they who against Christ. Okay? So, in verse 3, they who denied that Christ had come in the flesh did not have the Spirit of God. And the denial of His was the real spirit of Antichrist. Ito yung mga tao kung saan dinideny po nila na si Kristo ay hindi dumating o hindi naging tao. So, maliwanag na sinasabi na sila yung mga Antichrist. They who had the Spirit of God did not have the spirit of this world. Sa mga Kristiyano naman na nasa inyo ang Spirito ng Diyos, okay, ay wala sa inyo ang Spirito ng sanlibutan. Ayan naman po, ganun lamang po mali-distinguish ang Antichrist and in Christ. Sa mga tao na ayaw kay Kristo, sa mga tao na kay Kristo. So, dito natin madidetermine that those who have the Spirit of God would hear, or those who were His apostles and those who were sent by Him, in verse 6. No? In verse 7 to 21, the apostles speak about the duty, power, and influence of love. Ito yung paboritong subject ni John, and it is considered at length as a subject that was essential and determining the evidences of piety. And the duty and value of love are enforced by the following consideration. In verse 8 says that love has its origin in God. And everyone who has the true love is born of God. Ito yung palatandaan na ikaw ay nasa iyo ang Espiritu ng Diyos kung ikaw ay nagmamahal ng tunay. Because yung original na pagmamahal ay galing sa Diyos. And it was imparted to us. No? Doon nag-umpisa. So only those who born of God can love a true love to those brethren. Kapag wala po yun, eh, bagamat nagmamahal ka, pero there is, may mga bagay na interesado tayo kung bakit natin minamahal sa isang tao. But those who born of God, ayun ay makikita po natin yung tunay na pagmamahal. Because this kind of love was originated from the love of God. Right? So, verse 9 to 11, God has shown His
great love to us by having given His Son to die for us. Kaya makikita mo yung tunay na pagmamahal ng Diyos sa iyo. Why? Because ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo na siyang namatay para sa iyo. Okay? Yan po yung tunay na pagmamahal. Okay? So, with that, ang tunay na pagmamahal, we are given also a command to love. And we ought to love one another. Okay? So with that, if we love one another, it furnishes the best evidence that God dwells in us. Ito yung patunay. No? Kapag minamahal po natin ang mga kapatiran without any reservation, nagpapatunay lamang na ang Diyos ay nananahan po sa iyo. Kung ang pag-ibig na yan ay nadumisan, ibig lang sabihin ay maaaring may problema. Kaya ebidensya po yan na ang Diyos ay nananangan po sa atin. So, in verse 16, kasi mahaba ang verse nito po, ang chapter 4 hanggang verse 20. No? Inaano na lang po natin because dito natin matututunan kung ano ang mga mensahe o aral na makukuha po natin. So in verse 17, love will furnish us great advantage in the day of judgment. Kaya ito yung nagbibigay po sa atin ng confidence o katapangan. When we become before Him, meron po tayong confidence. No? If we love our brethren, may confidensya po tayo na makakalapit po tayo sa Diyos because we do it by love. Okay? In verse 18, it tells us that love will cast out all fear and will make our minds calm in view of the events which are to come. Kaya hindi ka matatakot, hindi po tayo matatakot sa mga bagay na parating. Kaya maraming mga Kristiyano that they have fear pagdating ng mga events. Imagine, Kristiyano ka from the start. Tapos natatakot ka kapag dumating yung bagay, yung judgment, o what event na darating sa buhay, sa ating kapanahunan. So, dapat mawala po yun. So, it means wala kang confidence in regards to that matter. Diba? Kapag wala kang confidence, ibig sabihin, meron ka pang takot. Kaya nawawala ang takot po natin bilang mga Kristiyano kapag dumarating yung mga bagay na hinihintay po natin. At ito po ang nagbibigay sa atin para magkaroon po tayo ng calmness sa ating mga buhay. In verse 19, it reminds us that the fact that He first manifests His love to us should lead us to exercise also love to them. Yan po yung magbibigay po sa atin para ma-exercise po natin. And verse 20 clearly states that a man cannot truly love God and yet hate his brother. And verse 20. So therefore, we see that is the solemn command of God. Ang command po ito ng Diyos. Solemn command. Marugdog na utos ng Diyos that we love God should love His brother also. Tayo po yung manila. Salamat po Diyos sa oras ito. At muli, kami po ay humihingi ng tulong sa kaliwanagan ng salita mo sa pamamagitan ko ng liwanag na ibibigay ng banal na Espiritu sa amin. Lalo na po sa mga nakikinig that you bless our understanding sa oras po ito. Maraming salamat po muli o Diyos sa salita mo na aming matutunghayan sa umaga po ito. Salamat po sa pangalan po ni Kristo. Amen. Now, umpisahan po natin. In verse 1, again, we are going to expose
the Word of God by verse, no? At mahalaga po ito because from verse to verse ay ma-expose po natin ang salita po ng Diyos. Now, in verse 1 in chapter 4, sabi po ng text po natin, Beloved, do not believe in every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. No, ito po ay paalala po sa atin bilang minamahal, bilang pagmamahal sa mga mambabasa o sa mga tao during that time because sa panahon po ngayon, they are ibig sabihin, sila ay nabulabog because there are many false teacher, false prophets coming in sa ating kapanahonan. Hindi lamang po yun because alam po natin sa television man, sa radyo man, naririnig po natin to those false teacher and false prophets. Isa po yung palatandaan sa nangyari, no? Sa nangyari sa ating ayag, sa ating pandinig at paningin na may nangyaring kaganapan. Maraming nadaya because of these false teachers and false prophets. That's why God exposed them. In-expose ng Diyos kasi doon sa mga taong yon may mga hinirang ng Diyos para malaman ang katotohanan. Kaya ang gagawin po ng Diyos, i-expose po yan. Mga taong yan na nagtuturo po ng mali. Mali, no? Kaya asahan po natin na marami pang i-expose ng Diyos. Kasi ayaw niya, no? Sabihin, may mga tao ng Diyos po dyan. Sa lahat ng mga grupo, kung saan andun sila, nagsasabi po sila na sila ay naniniwala sa Diyos. At dahil sa pamamagitan ng mga false teachers na ito, nadaya po sila. But again, they will expose. I-expose po sila ng Diyos. That's why, dahil sa pagmamahal po ni John sa mga tao o sa mga nakikinig, tinawag po niyang beloved. No? At ito ay muli ay pinakita ni John ang kanyang dakilang pagmamahal. Okay? That those people, John reminds them that they have the God's blessings and guidance. Kaya nga tinawag po niya, tinawag ang kanilang mga pansin na kayo mga minamahal ng Diyos ay meron kayong biyaya. Dapat merong pag-guide sa inyo. Imagine yung pagmamahal po ni John sa kanila. Kaya desire na sila po ay mapapalahanan. No? Mapapalahanan. Now, in this verse 1, I see John, he mentioned about the word spirit. Okay? At madalas po niyang binabanggit po ito in our previous chapter. And now again, returns in this chapter 4 concerning the Antichrist spoken of. At kung babalikan po natin in previous chapter, no? Ay minention pa niya ito mga klase ng spirit. Now, in our verse, sabi po niya, every spirit means every teachers who professes to be sent by God. Kasi marami na nagsasabi, ako'y padala ng Diyos. Ano na po, yung mga nagtuturo, ako ay padala ng Diyos. Pinadala ako ng Diyos. I have sent by God. Okay? So, paano po natin? Binigyan po tayo ng pamamaraan. Okay? Kasi sabi nila, ay pinadala ko ng Diyos, okay, para ibigay sa inyo ang kaliwanagan at nasa akin ang kaalaman at ang katotohanan. At yan po ay sinasabi po ng iba. So, it means
we will determine that every true minister of the gospel has the Spirit and the gifts of the Spirit that qualify him for his work. Ang madidetermine po natin kung ito ba ay qualified to do the work na pinagkatiwala po sa kanya. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, to determine kung talagang totoo na ito ay padala ng Diyos, kung totoo na ito ay ministro ng Diyos, o kung talaga ay tinawag po siya. Tandaan po natin, kapag nagsasabi na siya ay may panawagan at we will determine kung talaga ay totoo ang kanyang sinasabi, ibig lang sabihin, itong taong to, he is separated from God, from the word of God by God. Ibig lang sabihin, ang taong to ay itinangit para sa gawain, para sa Diyos. Okay? So, paano natin madidetermine po dito? So, ibig lang sabihin, ang tunay na nagtuturo o schooling as a teachers, he will teach the truth that are set forth in the Word of God. Malalaman mo kung talagang totoo ito, ituturo niya ang salita ng Diyos. Pero again, may mga tinawag na antichrist or false teachers that pretend, nagpe-pretend po sila na sa kanila ang tinatawag na divine spirit. Ay, nakikita po natin. Kasi hindi natin makikita o ma-determine dahil sila din ay nagsasabi na nasa kanila ang banal na spirito. Right? Merong akong na-encounter na siya ay nasa kanyang spirito ng Diyos. Kaya with that, sabi niya, alam niya na kung sino yung mga itinangin ng Diyos. Imagine that. No? Paano mo ngayon makikita o malalaman ng katotohanan? Because all of them are desiring and confessing that they have the divine spirit. No? So, malalaman po natin. Kasi nagpapretend po sila. Okay? That's why this warning contains a useful admonition for us today. We are admonished. No? May warning. Okay? Why? Because many false prophets are gone out into the world. Diba? Maraming mga false prophets, especially sa mga television kapag pinapanood po ninyo. And even crowd ay mga nagsasabi po ito. Okay? So, if Satan already had seduced many and sent them forth in the name of Christ. Kaya nga sa kapanahunan po ni John, there are multitudes. So, with that, sa ating kapanahunan, they are exist today. Marami na po sila. Okay? So, dapat mamangha tayo o ma-terrified po tayo or maggulat po tayo o it should terrify us and remind us. No? At ito po ay magpapaalala po sa atin that we must try the Spirit. Paano? Paano natin mag-try o mag-test sa kanila kung talaga ay they are come from God. So, what is the standard? Ano ang basihan? O anong standard na gagamitin po natin? Whether they are from God. No? Anong standard na gagamitin po natin? Of course. Okay? Anong standard
para magamit po natin to try the spirits. Of course, the standard is the Word of God. Because this Word of God, it is the standard to all doctrine. No? Salita ng Diyos ang ating pinaka-standard, basihan, para ma-determine nga po natin, makilala po natin po sila. Okay? At makikita po natin kung talaga ang kanilang itinuturo o sinasabi o pinapangaral ay nag-agree sa salita ng Diyos. Right? So, makikita po natin na talaga ba tama ang kanilang itinuturo. Okay? Kung tayo po ay mag-agree sa kanila or it should be rejected. Diba? Salita lamang po ng Diyos tayo tumutok. Kung talaga ang kanilang mga sinasabi na dapat tanggapin o hindi. Diba? Kasi may warning in Ephesians, in the church of Ephesus, in the Revelation chapter 2, verse 2, okay? Sinabi po doon, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou dost not bear with them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not. With that, they found them liars. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makikita po natin na talaga sila ang nagsisinungaling. That's why, every believer, bawat mananampalataya, basahin at saliksikin ang salita ng Diyos o Scripture that we might be capable para magbigay po sa atin ng kakayahan judging whether this person or doctrines from the Spirit of God or not. Kaya kapag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, malamang sa malamang mapapahamak ka, maliligaw ka. Pero ikaw ay masino na nagsasaliksik. Right? Ang salita ng Diyos. That's why those Berean, talaga namang sinaliksik muna na sila. Teka muna. Titignan muna namin. Or even the people of Ephesians. No, tignan muna namin kung iyan ay salita ng Diyos o galing sa salita ng Diyos. Ganyan po ang Kristiyano. Ganyan po ang tunay na Kristiyano. Ganyan po ang mga Reformed Christian. Talaga namang makikita mo ang kanilang masinop na pag-aaral. Di ba? Tayo bilang baguhan pa lang, no? Baguhan pa lang sa pagtawid ng ganitong klase ng pananampalataya. We are blessed. Although, lahat naman po tayo noon, kahit nasa luma pa tayong paniniwala, but still, tayo po ay nagsasaliksik. No? Sinasaliksik po natin. The warning. Kaya sa pakiusap ni John, tinawag po tayong mga minamahal ko. Pinawarningan po kayo na marami nang nagkalat. They call themselves teacher. No? Marami po yun. And again, in verse 2, ang sabi po dito, in verse 2 sa ating text, ay, by this you know that the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ has become in the flesh is from God. Kapag hindi nagsasabi na ang Kristo ay hindi nagkatawang tao, automatic that they are anti-Christ. Who are they? Sino sila? Those are cults. Kulto. Kult. O mga kulto ang mga tinatawag po ito. Kaya mamaya makikita po natin. Okay? Kaya this is the rule. Ito yung batas kung saan ang bawat mananampalataya may know
whether a man professing to have the Spirit of God is called and sent by Him, and whether the doctrine He preaches is of God or not. Bawat mananampalataya, nalaman po natin na talaga sila po ay nagpo-profess, na sila po ay nagtuturo. So, dito natin makikita that every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. So it means the servant of God will teach this doctrine concerning Christ. Kaya makikita mo ang mga lingkod ng Diyos, especially mga minister, mga pastor, and even theologians, ay ituturo nila concerning Christ. Ano ang maririnig po natin sa mga totoong mga nagtuturo po nito? Ay itinuturo nila the true person and office of Christ. Tuturo nila kung sino si Kristo, kung ano ang opisina ni Kristo. Dito natin makikita. Pero kapag hindi nila itinuturo po ito, automatic, right? Na hindi sila ay Kristo. So, ano ang maririnig po natin sa mga totoong nagtuturo po nito? To those teaching the person of Christ and the office of Christ. Of course, ituturo po nila that He existed before He came in the flesh as the Son of God, as a divine person. Ito po yung maliwanag na maririnig natin na sila po ay totoo. Tinuturo nila about the existence of Christ. No? Of course, also profess that Jesus of Nazareth was the Christ, the Messiah. Ituturo nila na si Kristo ang siyang tagapagligtas, Messiah. He was the anointed prophet, priest, and king. Right? Kapag wala po ito, malamang ito yung mga anti-Christ o yung mga hindi nagtuturo ng katotohanan. And also, they are acknowledged that this teaching as a truth. Diba? Marami tayong maririnig na katotohanan. At ituturo din po nila about the satisfaction, the sacrifice, and the intercession of bilang isang high priest. So, palilinig natin lang sa kanila po ito. No? Yung opisina ng ni Kristo. So, it means it all acknowledge all His ordinances and command as King. Okay? And proclaim that He is the only Savior and Redeemer of men. Kaya tandaan mo, kapatid, kung bago ka man at wala pa si Kristo sa iyo, tandaan mo na si Kristo lamang ang nag-iisang tagapagligtas at tagatubos ng mga taong makasalanan katulad ko, katulad ninyo, at magiging katulad mo kung kikinalanin mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas o bilang tagapagligtas at manunubos ng kasalanan. Ay, kapag ito ang narinig mo, totoo yan. At itinuturo niya ang katotohanan. Okay? So it means those who teach the truth are on the Lord's side. Kapag narinig mo ito, it means totoo yan. We can be regarded as a truth teachers of the gospel. Diba? Kaso, sa kapanahonan po natin, hindi na tinuturo po ito. Hindi na sila nagtuturo regarding sa mga katotohanan. Iba na ang tinuturo.
Kaya nga, they call them the Antichrist kasi tinuturo si Christ, kaya Antichrist. Right? Tinuturo nila ng mga maraming gospel. Right? Kaya aware po tayo bilang tunay na Kristiyano. And pangatlo, in verse 3, sabi po dito, ano sabi ng verse 3? And every spirit that does not confess Jesus is not from God. It's the spirit of Antichrist which you heard was coming. And now, it's in the world already. Already. Ibig sabihin, sa panahon ni John, meron na. Sa ating kapanahonan na, talagang nagdating na. Dumami. So, paano po doon? Maraming mga kulto. No? Para ma-determine po natin, many cults, o kulto na they believe in Trinity. Kasi, cults, different in beliefs. Iba-iba ang kanilang paniniwala, but do have some similarities. Kaya aware po tayo. Malalaman po natin kung sino po sila. Because many cults believe in the Trinity. Naniniwala sila na mayroong Trinidad. Cults also do not believe in Jesus' virgin birth. Ito yung maliwanag. Walang nagsasabi at walang naniniwala po ito na si Kristo ay pinanganak ng isang birhen. Wala sa kanila po ito. Okay? So they don't believe in His incarnation as fully man and a fully divine. Yeah? Diba? And even they don't believe in His death on the cross. Ito yung mga hindi na pinaniniwalaan. And even they don't believe as a substitutionary sacrifice to cleanse His people from their sin. Again, sa mga wala pa kay Kristo, si Kristo ang siyang pumalit o siyang substitutionary sacrifice. Siya yung nag-sacrifice sa iyo para sa kaparusahan ng kasalanan na dapat para sa iyo. Yung condemnation of sin ay kinuha ni Kristo. Siya ang pumalit para sa iyo. Para lang magkaroon ka ng kalinisan ng iyong mga kasalanan. Diba? And even this cult don't believe in His bodily resurrection. Kaya maliwanag na sila ay hindi naniniwala po dito. Okay, maliwanag na ito ay mga kulto. All religion that denies the deity and work of Christ ay tinatawag na kulto. Okay, maliwanag. Lahat ng mga religion na nagsasabi na hindi sila naniniwala o deny the deity, okay, and the work of Christ are called. Why? Because all of these are foundational doctrine, Christian doctrines. Tapos hindi nila paniniwalaan, na. Kaya sa ating kapanahonan, today, are many religions and the televisions and the radio is full of what the Apostle John called Antichrist. Today, God's people, dapat magiging vigilant po tayo. Must be vigilant. Kahit sabihin natin mga ibang Kristiyano pa, sagat tayo naman in our belief. At salamat po tayo because from that sa ating una
right? Ay pinatawid pa tayo, ibig lang sabihin, this church was growing, was blessed. Tayo po ay pinagpala para sa panibagong paniniwala. That's why all believers or God's people must be vigilant. Okay? At pakinggan kung ano yung sinasabi ni Apostle John about the warning, and also our Lord admonished us. Pati ang Panginoon ay in-admonish po tayo, especially in Matthew chapter 24, verse 11. Kung saan sinasabi po niya po dito, many false prophets shall rise and deceive many. That's why maraming na-deceive. Maraming nadaya. Why? Wala. Hindi nila tinignan ang scripture kung saan ito yung magiging standard na dapat nating gamitin para makilala po sila. So, because of wala silang kaalam, because of ignorance, nadaya po sila. Right? Yan po yung katotohanan. Again, in verse 4, sa ating text, ang sabi po dito, little children. Again, little children, binanggit na naman ni John para lang ipakita ang kanyang endearment sa kanyang mga tao. You are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. Bakit niya sinabi po ito? Okay? Ang sabi po niya, you are of God, my little children. Okay? Again, John used these terms of endearment as little children. Okay? And then follows. Sabi po niya, and have overcome them. This is to comfort, para lang mag-comfort yung mga Christian during that time. Okay? Para mapawala po sila. Kasi, of course, they fear. Nagkaroon na sila ng takot. Sila po ay, because of this false teacher, they are drawn aside by delusion. Diba? Imagine, papasok ang mga, let's say, mayroong pumasok sa loob ng simbahan. No? To them, talagang madideceive po sila. Because sa atin, bilang mga totoong simbahan, we are not allowing them, no, to just go to the pulpit para magturo. Pero hindi natin pinapayagan po yun. But to them, maaaring sila ay napayagan. Kaya sila ay nagkaroon ng delusion because of this false teacher and false prophets and Antichrist. Kaya nga sabi ni John sa kanila, you are of God. Kayo na ay nasa Diyos. Ibig lang sabihin, kayo ay itinangin ng Diyos. You are the elect people of God. Mas matatakot kayo. So, ano ibig sabihin po ni John po dito? Therefore, you are not totally be seduced. Okay? Again, balikan po natin. Tandaan po natin, we are called, we are preserved, we are called. Ibig lang sabihin, we are the adopted children of God, and of course, you are kept. No? Iniingatan ka. Sino ang nag-iingat po sa atin? We will keep by the power of God unto salvation. Iniingatan na po tayo, kaya matalas na sinabi ni John, kayo ay nasa Diyos. At kayo ay iniingatan. You are the beloved. At nasa atin, yung buhay na pag-asa. Mga kapatid, isa pong paalala po ito para sa atin, para sa kanila.
tayo ay nasa atin ang kasiguruhan. Because, ang sabi po ni John, and have overcome them because it's greater is He that is in you. Diba? Mas makapangyarihan ang nasa atin. Okay? Ibig lang sabihin, si John, it reminds them and us as well that we become strong not by our own power but by the power of God. Kaya nga paalala sa kanila, hindi sa pamamagitan ninyo, sa inyong kakayahan, kundi ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang nag-iingat sa inyo. Siya ang nag-iingat sa kanila, ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, John concludes that we can no more be conquered that God Himself. Okay? Bakit? Kasi ang Diyos, ang siyang nag-iingat po sa atin. He armed us with His power. Okay? Hanggang sa kaduluduluhan ng buhay na ito. Imagine yung encouragement na ibinigay ni John sa kanila para lang paalalahanan sa kanila na hanggang sa kaduluduluhan we are God. So that's the assurance na meron po tayo bilang mga minamahal ng Diyos. Kaya lang, sa ating kinalalagyan, meron tinatawag na spiritual warfare. Again, paalala po sa atin, our strength, hindi ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang gagapin sa mga kaaway po natin. Okay? Verse 5, the hour of the word. Sabi po dito sa verse 5, basahin po natin. Malapit na po tayo matapos. They are from the word, therefore they speak from the word, and the word you listen to them. Okay? Ibig sabihin, pabayaan mo na sila. Talagang sila ay nasa mundo. Kayo ay nasa Diyos. So it means, ibig sabihin, they are an unregenerate human nature. Sila ay sa pamamagitan ni Satanas ay sakop sila. They are overruled. Yung pamamahala ni Satanas ay nasa kanila. Okay? The prince of this world. Kaya maalalaman mo, kapag ang taong ito na nasa mundo because they speak about the world. Saan libutan na kanyang sinasabi? Wala kang maririnig about spiritual. While those born of God, talagang makakarinig ka about the spiritual matter. So, biglang sabihin, mga taong to, they speak about the material things. Okay? Maririnig mo sila about their worldly opinions and even the feelings in this world. Kaya madidetermine natin sila. Diba? Yung book ni Joel Osteen na dalawa, mabenta yun kasi para sa kanila. No? Alam mo yung dalawang libro ni Joel Osteen? Become a Better You and It Is Your Time. Yun yung dalawang libro po niya na mabenta at ito po ay pinagkakaguluhan ng mga tao because they are of the world. Kaya yun po yung gusto nila. Di ba? Kaya ang mundo, ang gusto nila ay he love the entertainment.
Okay? Kaya ito yung gustong-gusto nila. But to us, of course, alam naman po natin na hindi tayo sa sanlibutan. Kaya tingnan mo, sa simbahan, pagdating sa katotohanan, at pinapangaral ang katotohanan, pangingilan-ngilan lang. But to those sensational church, talagang makikita mo, ang dami, full pack. Diba? Nag-uumapaw hanggang sa labas, sa dami. Why? Dahil nabisigo po sila. Pero sa mga simbahan na talagang totoo, mangilan-ilan lang, pero totoo sila. Okay? Sila ay tagapagmahal. Kaya sa ating kapanahunan, okay, they compromise the truth in order to get crowds. Kaya ito, kung gusto mong dumami ang simbahan mo, huwag mong i-press ang katotohanan. Huwag kang mag-press ng katotohanan. Puro para lang sa kanila, dadami ka. Dadami tayo. Gusto natin dumami. Huwag natin turo ang katotohanan. Kung gusto mong dumami, ikaw compromise mo ang katotohanan. Kaya ito ngayon ang uso. The word feels right at home. Okay? That's why the world hates the true Christian, the true Baptist Christian, the true Reformed Christian. Kaya galit ang sanlibutan sa atin. Kaya totoo naman sabi ng Panginoon, the world hate you. No? You know that it hated me before it hated you. Kaya totoo lang mga kapatid na nangyayari po yun. Now, in verse 6 last, we are of God. He that knoweth God, heareth us. He that is not of God, heareth us. Hereby know the spirit of truth and the spirit of error. Tandaan po natin, again, we are of God. Tandaan po natin, not only as the chosen of God, the children of God, okay? The regenerated ones, or believers. Diba? Tayo ay nasa Diyos. Ito mga kapatid, ang kasiguruhan na meron po tayo. Kaya pag kilala mo ang Diyos, okay? He that knoweth God. Sino nakakilala? Sabi naman ng iba, bakit ka lang ba may kakilala sa Diyos? Ako din, kilala ko rin ng Diyos. Pero ito yung palatandaan kung saan sinasabi ni John sa mga nakakilala sa Diyos is those who know Him in the free pardon of sin, those who have tasted of His grace and goodness have put their trust. Sila po yung may kakilala sa Diyos. Tayo po yung mga tunay. Kaya, mga kapatid, every spirit you must. Kaya hindi basta-basta nakikinig. Kaya ang standard po dito ay ang salita ng Diyos. We must read the word of God. Because kapag talagang nasa iyo ang Diyos, ano bang gagawin mo? Wala ka namang hindi mo bibigyan pansin ng mga bagay na nakakatulong sa iyo. Kaya ang totoo na nasa Diyos ay nasa iyo ang katotohanan. Okay? But those who are of God and have the spirit of truth heard, approve of, and follow after the Spirit. Kaya sabi sa iyong katotohanan, ang susunod sa iyo, talagang mga pero kung wala sa iyong katotohanan,
salita, marami talaga yung ganyan na nangyayari sa atin. Okay? So, yan po yung mensahe na ating pakinggan. Yan po yung binigay po ni John po para sa atin na dapat magiging vigilant. Tayo po yung madalang. Salamat po Diyos sa mensahe na aming napakinggan. Salamat po Panginoon sa salita mo kung saan aming pinag-aralan. Salamat po sa biyaya po. Pagdalayan sa Panginoon.